Hello guys, for today's vlog, ipapasyal namin kayo sa Alcoder Lake. Almost 43 kilometers ang layo niyo from Dubai. And it's like half an hour ang biyahe from Dubai to Calcutta. Kakamping nga pala kami guys, kasama ang aming mga sister and brothers and couples for Friday. Ito nga pala ang aming first ever camping experience, kaya excited talaga kami. Ito nga guys, malapit na kami sa aming destination. Natatanaw ko na yung signage na Alcoder Lake. Pagkasunduan kasi namin na dito kami magkikita sa may last exit. Kung saan merong bicycle store at meron ding maliit na restaurant dito. At ayun nga guys, nakita na namin si Brother Chan at Sister Kiara. Sila pala yung naunang dumating dito. Hindi ito yung first time nila na makarating dito, kaya madali lang nila nahanap ang Maya-maya nga, nandiyan na rin ang Mercado couple, si Brother Tristan at Sister Emmy. At syempre dumating din ang Duero family. Ayan, kompleto sila. Nga pala guys, ang aming household leaders. Syempre, tuwang-tuwa na naman ang anak ko kasi nag-meet na naman sila ni Abby. So when Abby meets Ate Abby, yun nga, we're about to move papunta sa aming destination. At yun nga, since hindi namin alam yung place, so nag-convoy kami, 4 na sasakyan. Ang unang De La Cruz couple, kasi since sila yung madalas na talaga dito, so nakasunod na lang kami sa kanila. Sobrang smooth ng biyahe namin, guys. Kahit medyo malubak ang daan, ayos lang. Look at that 2 Abbies behind me. Halatang nag-enjoy talaga sila. Kasi sila makita guys, pero grabe talaga yung banding nila. Feeling ko sobrang lapit na namin sa aming destination kung saan kami magka-camp kasi ang dami ko na naming nadaan ng lake. By the way guys, Alcoder Lake is a man-made lake na kung saan located siya sa kalagitnaan ng disyerto. Tahimik at malinis yung lugar. 2018 lang siya inopen in public kung saan pwede talaga mag-camping dito. Very refreshing talaga yung place guys. Napakatahimik ng surrounding, tapos makakita ka rin ng mga ibon. Along the way nga, makikita mo rin yung ibang mga nagka-camping dito. Tapos marami ka rin makikitang white swan sa lake. Ayan. Umating nga kami pala dito guys. Yan, mataas pa ang sikat ng araw. And finally, nakahanap na nga kami ng magandang pwesto guys. Saan walang masyado nagka-camping sa place na napili namin. Tapos lumakad ka nga lang ng konti sa bandang unahan namin. Andyan yung lake mismo. Sobrang ganda ng views as in. At yun, sinimula na nga namin ibaba yung mga gamit namin. Like yung camping chairs. Ayan, inaayos na ng sa kabilang site naman si Brother Chris ay ang binababa na rin yung mga gamit nila. Siyempre, to the rescue rin si Sister Christ para i-assemble na yung lamesa. At yung kinaka-importante sa lahat, yung tent, sinimulan na nga nilang i-assemble. Habang ako paupo-upo lang guys, kasi sa totoo lang masama talaga pakaramdam ko niya. O nang natapos yung tent namin guys, kasi fully automatic. Nang feeling ko na bogus kami kasi sabi ka, chef, 3 to 4 person, pero feeling ko dalawa lang. Naman pala yung dalawang abi na hindi mo mapaghiwalay. Lato-lato pa mo. Pero naman na-assemble yung tent nila Sister Emmy at Brother Tristan. Sa kabilang side, yung De La Cruz couple naman, inuumpisahan na rin yung tent nila. Kita mo talaga na nag-i-enjoy sila habang ina-assemble yung tent nila. Parang nga lang kami naglalaro dito guys, pero sa totoo lang nakaka-enjoy talaga. A good bonding na rin para sa mga mag-asawa. Finally, nabuo na rin yung tent nila. Itatlong tent na yung netayo namin. At syempre, naglatag na rin kami ng banig para lagayan ng mga food. Inaman natin yung tent ng Duero family. OMG guys, napakalaki. Sister Emmy, nilabas na yung mga pagkain na baon niya. Habang ang cute little girl na si Cassie ay nag-i-enjoy sa pagkakaupo niya. Nagsimula na nga magsika si Brother Chan. Gusto na nga naming magkape. Papainit na siya ng tubig sa aming mahiwagang tore. Dahil hindi ko na naantay ang kape, ayan tinagaya na ako ni Sister Emmy ng kaping barako. Kamustahin naman natin guys si Brother Chris na busy sa kanyang semi-bungalow na tent. Habang ina-assemble nila kanilang airbed, andun na naman yung dalawang abi. Ito talaga sila pwedeng paghiwalin guys, as in magkasama silang talaga. Habang sa isang tabi, busy naman si Sister Kiara. Para daw mas mapadali ang paghuhugas ng kamay. Pray lang namin yan at lalabas yung water. Diba ang galing? Halata talagang sanay silang mag-camping. At yun nga guys, nagsisika na naman si Brother Chan kasi sisimulan na raw nila ang pagbabarbecue. Siyempre, with the help of Brother Tristan, sisimulan nila ang pagbabaga ng mga charcoal. Pero wala nga akong magawa. Tinanong ko si Abby kung first time ba nila mag-camping. Ito, pakinggan natin ang sagot niya. Yeah, but I was supposed to go camping in elementary, but it didn't happen because of COVID. Nice answer, Ate Abby. At yun, maya-maya nga nagpapakita na si Haring araw na malapit ng lumubog. Nakinadap ko na yung opportunity na para mabidyoan ko yung actual or yung live sunset. Nagsimula na nga mag-iyaw-iyaw si Brother Chan. Tugtog muna for starter. Nung naluto na, dyaran, parang ako yata yung unang kumuha. So medyo madilim na nga, ayan. Kuha na ng emergency light si Brother Ariel. Inimura na nga mag-barbecue ni Brother Chan with the help of Sister Kiara. Sa totoo lang guys, perfect nila nabagay yung pag-barbecue. Parang yan yata expertise
office ng De La Cruz couple. Tapos ng gabi na guys, while waiting for Adan couples, ayan, nag-start na kami mag-sharing. Sa totoo lang guys, hindi lang naman to basta camping. At the same time, it's a fellowship na rin. Share ko lang guys, sobrang lamig talaga nung mga time na yan. Flex ko lang yung mga naluto nilang barbecue, medyo marami na rin. Medyo nagkaroon ako ng time, pumasok ako sa loob ng tent namin. Ayan, ako yung kaiga dyan. Realize ko, sobrang lit pala ng tent namin. And finally, dumating na rin yung Adan couple. Hello, Sister Pia. Dahil gutom na nga rin kami, ayan, nag-start na kami mag-dinner. Pero syempre, bago mag-dinner, hindi pwedeng hindi muna kami mag-bless the food. With the lead of our household leader ni si Brother Chris, sinimulan niya na nga mag-pray. Then after that, we're all excited to eat our dinner. It's dinner time. Siyempre, hindi mabubuo ang camping kapag walang bonfire. Para mainitan na nga kami dahil sobrang damig talaga. Tipong kahit doble-doble na isuot mo, ramdam na ramdam mo pa rin yung damig. Naisipan nga nilang mag-ihaw ng marshmallow. Masarap pala siya, crunchy from outside at sobrang melty naman siya sa loob. At nang lumalim na nga ang gabi, na-decide na nga kaming lahat na matulog na. Around 7 a.m., gising na yung lahat. And preparing for our breakfast. Siyempre, matik ang kape at tinapay sa umaga. At ayun nga pala si Sister Pia, ginigising si Brother Linyal na tulog na tulog. Habang si Brother Chan ay busy paggawa ng fried rice. Tita Bey, sumahandong pen pero parang hindi lang namin damdam. Yung tipong parang wala lang. Ambon ka lang, hello. Siyempre, yung dalawang happy guys gising na rin. Turong din sila sa paghahanda ng breakfast. Volunteer nga sila na raw magbabalat ng habang ako as usual andun lang nakaupo lang. Sorry naman guys. Tahagib nga rin pala ng camera ko guys. Ang Adan ko busy sa pag-tiktok. Huli pero hindi ko rin. Siyempre after namin mag-bless the food, kumain na nga kami ng breakfast. Antasan si Sister Emmy kaso lang maambon na lang daw. After namin kumain guys, nag-repeat na nga kami. Tinupi na namin yung mga tent. Medyo kumilos na nga rin ako kasi yung hiya na ako hapon pa ako walang ginagawa. Bago kami umalis, nag-pray muna kaming lahat. Pasalamat kami sa maayos at safe na first camping namin together with our household. Para gabayan din kami sa aming pag-uwi. Then after prayer, may mga announcement ng aming household leader na si Sister Christ. Siyempre, hindi naman pwedeng matapos ng walang picture. Matik na yan, siyempre. At umuwi na nga kami guys ng masaya at dala masasayang alaala. Hanggang sa muli!